Mayroon tayong Bible, cellphone, tab. Buksan natin ito sa Matthew chapter 5, verse 21 to 26. Ito po yung pagpapatuloy natin sa ating series, Sermon of the Mount. Medyo matagal-tagal na po tayo rito. Ilang buwan na. Matthew chapter 5, verse 21 to 26, ganito po ang sinasabi. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't, kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka kaagad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong salita na siyang lampara ng aming mga paa at ilaw ng aming landas tungo po sa kabanalan, sa liwanag na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sa biyayang pagtitiis hanggang wakas na kami patuloy na mamumuhay sa panampalataya at patuloy na magsisi ng aming mga kasalanan tungo po sa kabanalan hanggang sa ganap na pagkahubog ng aming larawan kay Kristo. Maraming salamat po, Ama, at nawa gamitin niyo muli ang mga salitang ito na aming pong napag-aaralan upang kami mahubog lalo pa sa larawan ng aming Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakalinaw po ng ating paksa ay tungkol sa galit. Lahat tayo nagagalit. Pero ang tatalakayan natin dito ay ang galit na nakakapatay. Galit na nakapapatay. Now, ating muling alalahanin na July 4, 1946, talagang tinanggap natin ang lubusan at ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga estado o ng US, Estados Unidos, na siyang gumapi naman sa Kastila na siyang sumakop sa atin sa loob ng halos 333 taon na pananakop nila sa atin. Ito'y nagsimula noong 1565 hanggang 1898. Napakahaba po ng panahong yan. At pinasok tayo rito sa pamamagitan ni King Philip II na kung saan sa kanyang pangalan na itatak ang ating pangalang Philippines. At ito po ay presenta sa atin ang ng independence natin noong June 12, 1898 ni Emilio Aguinaldo sa bayang Cavite. June 12, 1898. Now, tayo po ay nasa colony o colonial o pananakop ng Kastila since 1565 at umabot ng 1898, halos 333 years. At ito'y sa pangunguna ng King Philip. At sumunod dito, pagdating ng March 16, 1521,
Alam natin kung sinong dumating sa Pilipinas, yan ay si Magellan. At si Magellan ay naging malupit na Kastila pare at nais niya na lahat ng bahagi ng Pilipinas ay talagang dapat magpasakop sa kanilang kapangyarihan. At isa ang umalsa rito, walang iba kundi si Lapu-Lapu. At sa tingin ni Magellan ay madaling patayin si Lapu-Lapu, pero sa kasawiang palad, siya po ang napatay ni Lapu-Lapu. At kaya, yan po ay noong March 16, 1521. At pagkatapos, pumalit naman kay Magellan si Miguel Lopez de Legazpi. Yan po pumasok noon 1565 at itinayo ang Intramuros noong 1575. Intramuros. Na siya namang tinawag na Manila. Yung Intramuros po mismo, tinawag na Manila na naging capital city ng Philippines. Yan po yung Intramuros talaga ang capital natin. Pero sinakop tayo ng Britain. Sinakop na naman tayo. Inalipin na naman tayo. Pero nanatili pa rin ang kapangyarihan ng Kastila sa atin at ang umalsa rito ay si Jose Rizal. At siya po ay tinuli at pinatay. At siya po ay na-exile doon sa Dapitan. At siya po ay pinatay. Pagkatapos noon mga kapatid, 1941, sinakop naman tayo ng Hapon. Second World War. Hapon naman na nag-invade sa Pilipinas. At 1944, binalikan tayo ng Amerika sa magitan ni MacArthur. Si John MacArthur, hindi, si Douglas MacArthur. At ginapi muli ang ating ang Kastila. So naging malaya tayo ay July 4, 1946. Yun talaga tinanggap natin, pero pinagdiriwang natin ito ng June 14. So ganap tayo naging malaya, mga kapatid. Ganap na maging malaya sa pananakop ng ibang bansa. Napakasarap po na magkaroon tayo ng ganap na kalayaan. Pero lalong higit na tayo po na sa tagal ng panahon na tayo sinakop ng kasalanan, sa sumpa, kapangyarihan at gawin ng kasalanan, ay napakasarap po na tayo po'y makalaya rito sapagat ang kautusan ang siyang naglalantad ng kasalanan. Habang nalalaman mong kautusan, dumadami ang ating kasalanan, nalalaman natin. Kaya bawat tao na tumutupad sa isang batas, tumutupad sa batas, ngunit siya po ay nabibigo sa isang batas, lahat ng kautusan ay kanya nang nalabat. James chapter 2, gusto ko lang bigyan ito ng pansin. James chapter 2 verse 10, kaya ang tao ay naalipin sa kapangyarihan, sa sumpa ng kautusan, sapagat sa tuwing nalalaman, binabasa ang kautusan, lalo lang dumadami ang iyong kasalanan. Gusto mong sumunod, yan ang sabi ng ating panahon ngayon, mga tao, basta sundin mo lang kautusan, okay ka na sa Diyos, pero hindi po eh. Kapag nalabag mo isang kautusan, buong kautusan ay nilabag mo na. James chapter 2 verse 10, ang sabi, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkasala sa lahat. So, ang kasalanan na ang kautusan ngayon, ang siyang umaalipin sa atin sapagkat itong naglalantad ng ating kasalanan. Tayo po ay nasa sumpa ng kasalanan. Tignan natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 27 verse 26 sa Old Testament. Ganito ang sabi. Deuteronomy 27 verse 26. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautusang ito upang gawin. At ang buong bayan ay magsabi, Amen. Yan ang sabi ng tao. Okay, sundin natin. Pero ang mga tao sa ating panahon, sinasabi lang sila ay malayo sa kautusan. Actually, alipin sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 10, napakalinaw pong pagkakasabi, sapagat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan o pagtapad sa kautusan, nasa ilalim ng sumpa.
sapagkat walang taong makakatupad ng kautusan, ng diretso. Sabi, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Hindi ka talaga maliligtas sa kautusan, bagkus lalo kang nababaon sa sumpa nito ng kasalanan. Matthew 5:18, itong sabi ng Panginoon ng ating teksto ngayon, Matthew 5:18-19. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Dapat sundin lahat, maging tuldik, kudlit. Mawawala na raw langit at lupa, pero hindi mawawalang bisa ang pagsunod sa kautusan kahit maging isang tuldok man lang, ang sabi ng Panginoon. Hanggang sa matupad ang lahat ng bagay. Kaya't sino mang sumusuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Mismo ang Panginoon, mawawala ng langit at lupa, ngunit hindi mawawala ang bisa na dapat sundin pinakamaliit sa kautusan. At walang makagawa niyan, mga kapatid. Wala pong makagawa maliban kay Jesus. Si Jesus ang siyang gumawa, tumupad ng lahat ng kautusan hanggang sa pinakakudlit. Siyang tumupad, kaya siya yung matuwid. Siya ang righteous person. Walang matuwid, wala kahit isa, maliban kay Jesucristo na siyang tumupad ng buong kautusan. Ang mga Pariseo at mga eskriba, sila po'y sumusunod sa kautusan at banal sila kung tawagin sapagkat hindi yung kautusan mismo ng Diyos, moral law, ang sinusunod nila, kundi yung oral law. Kumbaga, ito yung commentary ng law, moral law of God. Yung oral law, kung tawagin yan, traditional law. Ang kanilang sinusunod at sila po'y sumusunod talaga dyan. Kaya kung tawagin sila ay mga separatist. Sila po yung katangi-tanging tao. At ito'y mahigpit nilang itinuturo. Hindi yung 10 kautusan o yung moral law, kundi yung kanilang traditional law o tradisyon ang kanilang itinuturo. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ating binasa kanina Matthew 5:20, sa ating nakaraang pag-aaral, kailangan ang inyong katuwiran humigit sa mga Pariseo at Eskriba. Sapagkat sila yung talagang matutuwid na tao, separatist. Pero ang sabi ng Panginoon, higitan nyo ang kanyang katuwiran. Papaano? Papaano? Alam natin, sa ating order of salvation, sumampalataya tayo kay Jesus, tayo po ipinanganak na muli na convert. At dahil sa pagsampalataya na tayo kay Jesus, naligtas tayo saan? Sa sumpa at kapangyarihan ng kasalanan. Bakit po? Sapagkat si Jesus ang tumupad sa buong kautusan. At kapag tayo sumampalataya kay Kristo, si Kristo ay nasa atin, siya ang tumupad sa atin ng lahat ng kautusan. Kaya habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating kabanalan na sinusunod natin ang kautusan ng Panginoon, actually hindi tayo, kundi si Kristo nasa atin. Kaya tayo po ay masaganang namumuhay sa kabanalan sapagkat si Jesus ang gumagawa sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano di ba mga kapatid? Kung gaano kalaga ang magkaroon ng Kristo sa buhay ng tao, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. True righteousness is in the heart of isang taong ligtas. Yung totoong katwiran, yung totoong si Kristo ang perfect righteousness na sa Kanya, active and passive obedience of the law, kaya nasa atin ang katwiran ni Kristo. Yun ang ibinibigay sa atin habang tayo narito pa sa buhay. Pero ang mga tao sa ating panahon, lalo ng scribes at Pharisees, they trust, sila'y nagtitiwala sa panlabas na katwiran. Yung panlabas na mabubuting gawa ng pagtupad sa kautusan, yun ang pinagkakatiwalaan nila. Yung outward works of righteousness, yung mga temporal instead of eternal. Sino makakatanggap ng eternal righteousness?
Christians lamang. Kaya nga itong Sermon of the Mount ay para sa mga Kristiyano, paano tayo dapat mabuhay ng may kalayaan sa ating bilang Kristiyano. Outward righteousness, basihan ng kanilang pagtupad sa kautusan. Hindi ka nakapatay, so nasunod mong 10 kautusan. Yun ang sabi nila. Pagpatay. Sapagkat ayon sa kanilang kautusan, ang pagpatay, mananagot ka sa hukuman. Pero hindi naman sila nakapatay, so natupad nilang kautusan. Yan pong ating pag-aralan. As long sa hindi ka nakakapatay, hindi ka nakapanakit ng kapwa, malinis ang iyong budhi at sila'y matuwid sa mata ng Diyos. Yun ang akala ng mga Pharisees, scribes, and even sa ating panahon ngayon. Wala akong nasaktan. Wala akong napagsamantalahan. So, malinis ang budhi ko. Nabigyan natin ng linaw ang ganitong usaping katwiran na pinagmamalaki ng mga Fariseo at Eskriba at sa maging sa ating panahon ngayon at ito'y ating tignan sa banal na kasulatan na itinuturo ng ating Panginoon. At ito ay binasa natin kanina, Matthew chapter 5, verse 21 to 26. Napakalinaw dito ang paglalarawan ng Panginoon between traditional righteousness at spiritual righteousness. Pag sinabi pong traditional, nagdidepende sa gawa ng tao. Tradisyon. Okay? Pero spiritual righteousness, ito po ay dahil kay Kristo nasa atin. Yun ang ating dapat. So, 3 bahagi ng ating mensahe ang ating titignan ngayon tungkol sa totoong katwirang taglay ng isang Kristiyano. Unang-una, ang totoong katwiran ay nasa bagong puso. Nariyan yan sa bagong puso. Ikalawa, ang tunay na katwiran nag-aalis ng kasalanan. Nag-aalis yan ng kasalanan. Pangatlo, ang tunay na katwiran ay nakakadama ng pagkadupili. Pagkadupili po, ibig sabihin urgency. Pagmamadali, kaagad, aksyon. Yun po yun. Naramdaman niyo ba yun? Kapag kayo ay nagkamali, nagkasala, agad kayong humingi ng forgiveness? Yun yung nasa isang Kristiyano. Nakakadama ng urgency na dapat niya itong baguhin. Now, tignan natin sa isa ito. Ayon dito sa ating teksto, tunay na katwiran, number 1, ay nasa bagong puso ng tao. Remember? Nung ikaw ay tinawag, ikaw ay pinanganak na muli, at ikaw ay kinonvert. Binigyan ka ng bagong puso, bagong espiritu. Pananampalataya at pagsisisi. Ganito ang sabi, verse 21 to 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao nung unang panahon. Pag sinabing unang panahon, meaning to say, traditional. Oral, law. Yung tradisyon ng mga Pariseo. Nung una, sabi, narinig ninyo na sinabi sa mga tao nung unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Tama? Mali? Tama. Pero yun ang ayon sa sinasabi ng tao. Ngunit, ito na, kay Kristo naman. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sinadrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Nakita nyo? Ipinapakita rito ng Panginoon yung traditional righteousness and spiritual righteousness. Yung traditional righteousness nakadepende sa kautusan. Pero yung spiritual righteousness nakadepende kay Jesus. Sa righteousness of Christ. Sa spiritual. Itong sinasabi nitong mga turo ng mga Pariseo, hindi ka nakapatay sa matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kung kayo mayroong galit, may kasalanan ka at mananagot ka. So, alin mas matindi? Mas matindi ang buhay Kristiyano sapagkat kailangan siyang maging banal sa loob at mula sa loob palabas. Pero ang mga scribes, yung traditional, kailangan silang maging matuwid sa harapan ng mga tao, sa mata ng tao, sa panlabas na gawa, pero walang koneksyon sa panloob na pagkatao.
Yun ang tradisyon. Kaya, sa Eskriba at Pariseo, taglay nilang tradisyon. Utos ng di pagpatay, nagagawa nila, natutupad nila. Kaya ang kanilang pag pinagmamalaki, nasunod ko ang oral law. So therefore, malinis ang konsyensya ko. Wala akong kasalanan sa Diyos. Pero kay Kristo, ang sabi niya, ang totoong righteousness ng isang Kristiyano, ang kagalit ay nasa puso. Puot at galit ay nasa puso. Sa Eskriba, hindi bali may galit ka, may puot ka, hindi ka naman nakapatay. So matuwid pa rin sila. No? They fulfill the oral law. Pero isang taong matuwid, isang pusong matuwid, alam natin, ang ating pagiging matuwid, hindi ating gawa palagi. Dapat tandaan natin, gaya ng ating nakita kanina. Titus chapter 3 verse 5, sa paanong paraan tayo po nagiging malinis sa ating puso? Ang sabi po rito ni Pablo kay Titus, iniligtas niya tayo, ng Diyos, ng Panginoon, iniligtas na tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginagawa sa katwiran. Hindi sa panlabas. Hindi tayo dyan niligtas. Kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa kanyang dakilang mercy, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Sa tinawag tayo ng Diyos sa kanyang dakilang mercy at tayo pinanganak na muli, hinugasan tayo sa Espiritu. Kapanganakan ng pagbabago, conversion, sa pamamagitan ng Espiritu. Nakita nyo? Ang totoong katwiran, ito po'y gawa ng Diyos, tinawag tayo, pinanganak na muli at binago. Kaya mayroon tayong bagong puso. At alam natin, yung pagkaroon ng bagong puso, Ezekiel chapter 36 yon. Lagi natin paulit-ulit ko sinasabi in verse 26 to 27. At dahil doon tayo nakakasunod sa utos ng Panginoon na may pagmamahal, hindi dahil kautusan na tayo alipin, kundi may kalayaan tayo na may pagmamahal na susunod natin ang kalooban ng Diyos. Pero ang isang taong unbeliever, anong puso niya? Jeremiah 17:9. Anong sinasabi sa Jeremiah 17:9? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa niyan? Sino makakaunawa? Tanging Diyos lamang. Bakit nasabi nating mandaraya ang puso? Jeremiah 17:9. Well, papaliwanag sa atin ni Mark. Tingnan natin sa Mark chapter 7 verse 21 to 22. Ang sabi po sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya. No? Sa lahat. Sapagkat, ang sabi sa Mark 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Wow! Mandaraya talaga. Sa panlabas, malinis tayo. Nagpapakitang mabait. Pero mula sa puso, lumalabas yung masasamang pag-iisip. Isip natin. Masamang pag-iisip. Anong pag-iisip yun? Pakikiapid. Dalaga sa binata, sa isipan pa lang, may pakikiapid na. At ang sabi, pagnanakaw. Kailangan makuha ko yun. Pagnanakaw, pagpaslang, pagpatay. Ang pangangulo niya, adultery. Sa isipan pa lamang, ha? Kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kamalan. Bakit ganito ang mundo natin magulo? Andyan ang mga pornography dahil sa puso ng tao. Kung yung nilalabas nila sa palabas, yun yung puso ng direktor at ng mga producer. At ginagawa ng mga artista. Kaya may mga pangangalo niyang may pagnanakaw, may patayan sapagkat nagmumula sa puso, pandaraya yan. At sasabihin, malinis ang puso ko dahil hindi ako nakapatay. Hindi ako magnanakaw. Pero sa puso, lumalabas lahat ng yan. Kaya ang sabi sa 23, ang lahat ng masamang bagay na ito ay nasa loob, nagmumula, at siyang nagpaparumi sa tao na magdadala sa kanya sa impyerno. Now, kahit Kristiyano tayo, mga kapatid,
naririyan pa rin yan, remaining sin. Pero hindi na tayo alipin dyan. Wala na tayo sa sumpa. Sapagat taglay natin ang katuwiran ni Kristo na kailangan ipamuhay natin sa panampalataya ito upang makontrol natin ang ating natatagong remaining sin. Kaya ang sabi sa Proverbs 4 verse 23, para sa mga Christians, para sa mga mananampalataya, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Magagawa ba natin? Yes. Sapagkat ating tungkulin ang progressive sanctification, and we can do it by perseverance unto the end. Buong puso nating sikap upang ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Diyan tayo makikilala sa buhay natin. Kung hindi ka Kristiyano, natural lang sa'yo magsinungaling, natural lang sa'yo masamang isipan sa kapwa, at marami ka ng pinatay dahil mayroon kang galit sa loob mo. So, pusong may galit, ang usapan dito ay nakakapatay. Ito yung anger na nakakamatay, yung pong nasa puso, nasa isipan. So, ano nakikita natin dito? Yung pot, nagsisimula sa puso. Hindi ka papatay ng tao nang basta lang bigla-bigla. No. Mayroon kang puot. Saan man nagsimula ito, anumang dahilan, lumalabas ito sa aktong nandiyan ka sa sitwasyon. Natapakan ng paa mo, pang! Suntok agad dahil puno ka ng puot. Tinignan ka na masama, pang! Bakit? Dahil ang puot nagsisimula sa puso. Kaya itong mga Pariseo, nasusunod nila ang oral law. Yung traditional law, yung tradisyon, nasusunod nila. Pero puno sila ng galit, puno ng puot, puno ng pakikiapid, pangangalunya sa kanilang puso, puno ng pagnanakaw, puno ng anumang mga desire sa puso nila. Pero sabi nila, we are holy because we fulfill the law. Kaya tignan nyo, hindi po magkamali ang Panginoon na magsalita sila laban sa atin. Ipinapaalam sa atin kung ano yung nasa loobin ng Diyos sa mga hypocrites na ito. Tignan nyo Matthew chapter 15, verse 17 to 18. Ito itinuro sa atin ng Panginoon para malaman natin kung anong turing ng Diyos sa ganito mga tao na sumusunod sa oral law o traditional law. Ang sabi ng Panginoon, verse 16, verse 17, hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi, sapagkat masyado itong mga Pariseo tinitignan ng mga kapwa alagad na hindi naguhugas ng kamay, marumi daw yun, panlabas sila traditional 18, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang pagpatay, pangangalunya, pakikiapid. Now, basahin natin, mga kapatid, ang verse 8. Ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga Pharisees and Scribes, sa verse 7, kayong mga mapagkunwari, ang tao ng Panginoon doon, sa mga nagtitiwala sa traditional righteousness, kayo mga mapagkunwari, tamang pinahayag ni Isaiah tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito. Nakita nyo? Ito mga hipokritong Pariseo at Escriba at yung mga taong nagpo-profess na righteous, outside righteous sila, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na tinuturo nila bilang mga aral, bilang doktrina, ang mga turo o alituntunin ng mga tao, yung tradisyon. Diyan po aral lang, pero sa English is doctrines. But in vain though they worship me, teachings as doctrines, the precepts of man. Yung alituntunin ng mga tao.
Kaya po, mga kapatid, anong gusto niyo maging matuwid? Panlabas lang, pinagsisikapan to araw-araw na maging mabuti, mabait, matuwid sa harapan ng mga tao. Pero ang puso mo, taglay ang yabang, taglay ang pag-iisip na masama. Ang sabi ng Panginoon, hypocrites. At ang mabigat, ang puot nagsisimula sa puso. At pagkatapos, tumutuloy sa dila. Verse 22 sa ating text, Matthew 5:22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid raka. Now, ang nakikita ng Panginoon dito, yung sabi ng Pharisees, hindi sila nakapatay, wala silang galit. Pero ang puso nila, puro ng galit. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ito na sa labi sa dila, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mananagot sa nag-aapoy na impyerno. Now, gusto kong tignan natin ito. Yung galit po, nasa puso, lumalabas po sa dila. At kadalasang lumalabas sa dila ay pagmumura sa tao, paghamak sa tao. Kung tawagin ay raka. Now, pag sinabi pong raka, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, walang utak. Pag sabing raka, walang utak. Stupido, bobo, yan sinisigaw ni Gadun eh. Pero napakasakit yun, mga kapatid. Gawain ng mga hindi mananampalatayon eh. Hindi dapat lumabas ito sa inyong mga labi sapagkat ang puso nyo, kontrolado na ni Kristo. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Yun ang sinasabi Galatians 2:20. Hindi dapat mangyari yan. Pag sinabing raka, walang utak, walang silbi. Mabigat po yan, mga kapatid. Pag sinabing raka, ay idura, walang silbi. Idura. Pag sinabing dura, walang kwenta, di ba? Pagka mayroon kang kinain na hindi mo gusto, pangit, masagwa, dura. Ilan siya atin dito nakakamasid? Kababaihan, matatanda, pag nag-aaway sa kapitbahay, Pah! Kala mo kung sino ka maganda? Katumbas yun ng raka. At sa Saudi Arabia, nandun ako 4 years, kapag ka ikay galit sa Arabo at dinuraan mo siya, kalapastangan sa kanila yon. Hinamak mo siya, hindi lamang siya, maging ang kanyang pamilya at mga anak niya, maging ang kanyang kapupuhan, maging ang kanilang bansa. Kuidaw kang magdura sa harapan ng mga Arabo na galit. Raka kung tawagin yan, mga kapatid. Walang kwenta, walang kwentang tao. Kanya nga, sa panahon ng mga Pariseyo, sa time na yon, mananagot sila sa harapan ng hukuman, Sanhedrin. So napapatay mo ang reputasyon ng tao. Napapatay mo ang dangal ng kanilang bansa. Napapatay mo ang buong pamilya ng tao kapag ikaw ay tinawag na raka. Mabigat yun, mga kapatid. Korte Suprema ka talaga babagsak. Ngayon, mayroon pang isa. Ang sabi niyan, at ang sino mang magsabi ng ulul ka, impyerno po ang bayad diyan. Pero usong-uso ito maging sa inyong mga anak, ating mga anak, na sana matakot tayo pagka binanggit nila yung ulul ka, mga kapatid. Alam niyo yung ulul sa Greek word is moros. So alam niyo yung English, moron. Pag sinabing moron, bobo, you have no brain, stupido. At alam niyo, pagka tinawag mo isang tao, stupid, papuntang impyerno ka. Bakit? Katumbas yan ng pagpatay mo nung taong kinagalitan mo, 10 ng kanyang mga anak, 10 ng kanyang pamilya,
10 ng kanyang lahi. Kaya ikaw'y patungo sa impyerno. Hindi dapat mangyari sa Kristiyano yan. Sapagkat ang Kristiyano may bagong puso. May remaining sin pero kontrolado ng ating new person. If anyone who is in Christ, he is a new creation. It is no longer you who lives in you. So hindi dapat. Paglapastangan po yun sa banal na Espiritu o sa Espiritu ng Kristo kung tayo magsasalita against the Spirit. Mari ka nga hindi nakapatay physically, pero how many hundreds of people you have murdered at that time? Kaya nga karapat-dapat ka lang talaga sa impyerno. And look at these people who profess to be Christians nangunguna sa rally. At ang dala nila sa rally, puot, galit sa kapwa nilang kalabang partido. Mga kapatid, kaya nga ang Kristiyano non-partisan. Walang pinapanigan, kundi konsyensya natin, it is our also right to elect. Pero hindi dapat nating ipangalandakan. Why? Nagtatanim tayo ng puot, galit sa ating kapwa. Look at these people, profess to be Christians. Talagang galit ako dyan eh. Napatay ko na sila sa galit ko. Pero palagi ko, righteous indignation yung aking naramdaman. Dahil mali ang ginagawa nitong mga quote-unquote kapatid. Kaya ang hope nila nasa tao, hindi sa Diyos. Sapagkat pinaglalaban nila, mag-rally sila, mag-post sila kung ano mga pinupost sa internet, para ilabas lang yung kanilang gusto. Christians, mahiya ka naman. Sinasabi mo, you believe God, you trust God, you love God. How can you love God na hindi mo nakikita? Gayong ang mga kapatid na nakikita mo, hindi mo maibig. Hypocrite. You're just like the Pharisee, scribe. So nakita nyo, ang totoong righteousness nasa puso ng tao. At ang puso ng taong binago, created by God, hindi dapat pinagmumulan ng puot. Sapagkat ang puot nagmumula sa puso, tumutuloy sa dila, nananahan sa kaluluwa. Pag sabing nananahan sa kaluluwa, yun yung nakakabanggit ka na ng ulul ka. At matindi na yun. Sapagkat ang kabayaran niyan ay impyerno. Then, ikalawa, ang totoong katwiran ay nag-aalis po ng offense. Nag-aalis po ng kasalanan. Verse 23 to 24. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, ibig sabihin kung ikaw ay pupunta sa simbahan para sumamba, at doon ay naalala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka muna. Makipagkasundo ka. Makipag-reconcile ka sa iyong kapatid. At saka ka magbalik, maghandog na iyong kaloob. See? So many Christians are hypocrites because they have hate in their heart and yet they worship God. Now, hindi ito dahil galit ako sa inyo. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang katotohanan lamang siya magpagpapalay sa atin. Ang katotohanan ito mag-humble sa atin upang mag-confess tayo, Lord, I have sinned. Please, forgive me. So, ang totoong righteous heart
righteousness, ito po'y nag-aalis ng offenses. Yes, nagkakasala pa tayo. Pero wag nating hayaang lubugan ng araw yan para makapasok ang demonyo sa buhay natin. Confess that. Sapagkat pangako ng Diyos, if you confess your sin unto Him, He is faithful and just to forgive you and cleanse you. So, taong pinili, itinalaga, tinawag, pinanganak na muli, binagong puso, inaring ganap, tirahan ng banal na Espiritu ni Kristo, ay may kamalayan sa kanyang natatagong kasalanan. Whatever it is. Adultery, fornication, hate, hatred, envy. Bakit po? Ezekiel chapter 36 verse 7, malinaw ito sa atin. Binibigay sa atin ang kakayanan para makilala natin ang ating sarili. Sana wag natin tulugan yung aral na ito. Na kunwari hindi umaabot, hindi tayo kinakausap ng Diyos. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Ako kinakausap ng Diyos. Lahat tayo imperfect sa mundong ito, but thanks God, meron siyang grace sa atin. Repentance, confession. So ang isang matuwid na tao, nagtataglay ng true righteousness, maingat niyang sinusuri ang kanyang sariling buhay. 23 sa ating text. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon maalala mo lamang pag minsan tumigil ka muna at nag-meditate, Lord, ano bang nagawa kong kasalanan lately? Psalms 139 verse 23, agad 24, Lord, search me. Search my heart. Suriin mo ang aking puso, Panginoon. Ang isang totoong Kristiyano, maingat na nagsusuri ng kanyang puso. Magsuri ka ng iyong sarili. May pinapaypayan ba akong galit? May pinapaypayan ba akong inggit? Mayroon ba akong pinapaypayan na kahalayan sa aking kapwa? May pinapaypayan ba akong hangad, gusto kong makamit, pero mali? Nakapagsalita ba ako ng masakit, Panginoon? Nakapagpakita ba ako ng kayabangan, kahambugan sa aking kapwa? Naging palakontra ba ako sa mga katwiran ng iba? Palasalungat ba ako sa tuwing mayroong usapan? Palapuna ba ako? Ako ba'y laging naninisi, namamansin ng iba? Mapait bang puso ko sa kapwa? Magsuri tayo. Suri ang ating sarili. Suriin. Sapagat ang totoong puso na may totoong katwiran, nagbubulay. Hindi alis ng bahay at hindi sasamba na maging hipokrito sa harapan ng tao. Pero hindi ka pwedeng makaligtas sa Diyos. All you have to do is confess it and ask for forgiveness. Have mercy of me, O God, a sinner. Then ikalawang, isang taong may matuwid na puso ay inuuna ang relasyon bago ang kanyang relihiyon. Now, let me explain this. Relihiyon. Sa Reform, kadalasan ayaw banggitin ng relihiyon. Pero dapat tanda natin, mayroong tamang relihiyon at may maling relihiyon. Traditional religion and spiritual religion. Spiritual religion, James chapter 1, bumibisita sa mga naapi, nakikiramay, nagkakaloob, tumutulong. Yun po yung totoong relihiyon. Ibig sabihin, nakikita yung gawa sa kanilang pananampalataya. Kung ano yung natutunan sa iglesia, isinasagawa. That is true religion. Ang false religion ay ganito, ginagawang mahigpit ang pagdalo, pagsamba, umawit, manalangin, mag-give, pero walang koneksyon sa kanyang pagbabago ng buhay. Hindi nakikita ang conversion. That is religion. Plain religion.
At maraming gumagawa niyan. Basta okay siya Wednesday, okay siya sa Sunday school, okay siya sa preaching, okay siya sa hapon, hindi siya talaga nag-absent, pero walang pagbabago ang buhay. Routine. Yan ay religion. Relihiyong gawa ng relihiyon. At yan ay ginagawa ng mundo. Pero ang totoong Kristiyano, makikita mo sa gawa, inuunan niya ang ang kanyang relasyon sa kapwa kaysa sa kanyang religion. Faith without works is dead. Tingnan niyo sabi sa verse 24 sa ating text. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at tumayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Na yung kapatid dito, hindi po ito general sa lahat ng tao. Kapatid dito ay kapwa Kristiyano. Pero mo, kapwa kay Kristiyano, mayroon kayo hindi pagkakaunawaan sa puso, sa mukha praise the Lord. Pero masama ang loob mo, nakikita sa labas, nakikita sa iyong mga pakita sa social media. Buti na lang sa social media, wala nang labanan ng mga magkakamag-anak. Siraan. Pagdating sa church, hi sis! Hypocrite! Inuuna ang relasyon bagong relihiyon. Yan ang totoong may pusong tamang katwiran. Iiwan muna ang kanyang handog. Hindi mo na siya sasamba hanggat hindi niya muna naayos ang problema niya. Pinupuntahan kung saan, sa bahay, sa trabaho. Pupuntahan niya muna makipag-ayos siya, humingi ng forgiveness and forgive. Bakit po? Sapagkat bagamat present ka sa pagsamba, pinatay mo ang iyong relasyon, ang iyong fellowship, meaning, relation cannot be, hindi pwede mapatay ang relasyon natin sa Diyos, but ang ating fellowship sa Diyos, pinapatay mong fellowship mo sa Diyos, pinapatay mong fellowship mo sa iyong kapwa. Now, Proverbs 28:9. Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, meaning to say, the will of God, maging ang kanyang panalangin karumalduman. See? Wala pong relasyon sa Diyos. At kung hindi natin sinusunod ang law of God, the will of God, putol din po ang relasyon natin sa ating kapatid. Nagpapakita ka lamang hipokrita sa tuwing pagsamba. Hello! Praise the Lord! Hallelujah! Sana hindi ganito ang miyembro ng MGBC. Alam niyo ba ang totoo? Ang taong ligaw, taong lost sa kanyang buhay, sila yung nagpapakarelihiyoso. Nagpapakita na sila'y religious, na sila'y banal. Tulad ng Pharisees, they were lost. Pinupilit nilang sinusunod ang oral law at mahigpit nilang pinasusunod ang batas. Ganun po ang mga ligaw, nagpapakareliyoso upang maitago lamang ang kanyang panloob, totoong panloob na nakabiguang immoral. Masakit man, pero yan ang sinasabi. So nakita natin, ang totoong righteousness sa isang taong may bagong puso, itong pinanahanan at ito'y nag-aalis ng anumang offenses, anumang kasalanan, nag-aayos palagi. Then thirdly, ang tunay na katwiran sa isang taong bago, dama agad ang pagkakadupili. Ibig sabihin, dama kaagad ang pagkilos kung anong dapat gawin. Meron siyang feeling of urgency. Verse 25 to 26, makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo, sa nagbintang, sa ninira sa iyo, habang kasamong pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsasakdal sa iyo sa hukom, at ibigay ka naman ng hukom sa tanod, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Now, ito po literal, magbabayaran talaga rito.
Pero sa atin po, si Kristo na po nagbayad ng ating kasalanan. All we have to do is to confess, admit, and ask for forgiveness. Reconcile. Pag ikaw mismo nakipag-reconcile, nakipag-ayos sa iyong kapwa, sa iyong galit, actually, si Jesus po ang nakipag-reconcile sa Kanya sa pamamagitan mo. Kaya napakasarap po na tayo po'y nakikipag-ayos sa ating kagalit sapagkat dala natin si Kristo. Hindi lang tayo sa ating sarili. So agad. So ito po'y babala sa ating lahat. Una, babala ito sa mga taong ikinakatwiran ng kanyang galit. Ngiti, bigay regalo. Pag nagkasalubong, gusto mong batiin ka o hindi, nasa iyo. Ito po'y babala para sa ganung klaseng tao. Hanggang kailan ka pang matutong bumaba sa iyong sarili at ipakita ang totoong pagiging Kristiyano at hindi pagiging Pariseo at scribe. Ito'y babala doon sa mga taong binabaliwala yung galit na sa kanila, sa kapwa. Babala sa mga nagtatakip ng kanilang galit ng magagandang pakita, magagandang pakikitungo, pero wala po sa gawa. At ito rin na isang halimbawa sa isa taong may habag sa Diyos, may habag ng Diyos, siya po ito totoong mahabagin. Kapag ang isang Kristiyano talagang dama niyang habag ng Diyos, natural lang yun na siya po yung mahabagin talaga sa kapwa. Kaya ang tanong ko sa iyo, kumusta ang katwiran mo na ipinapakita o ipinamumuhay mo ngayon? Higit ba sa katwiran ng mga Pariseo? Kailangan mong higitan. At mahigitan mo lamang yan kung magkaroon ka ng tamang relasyon kay Kristo sapagkat si Kristo ang tumutupad sa lahat ng kautusan. At kailangan din na tayo po'y magpatuloy sa katwiran ito. Ilang tao na ang pinapatay mo sa araw-araw o patuloy mo pang pinapatay hanggang ngayon? Now, ang isang taong may galit na tinatago, pinapaypayan, ay para kang gumilit ng liig ng tao na alam natin, pag ginilitan mo isang tao, isang ganyan lang. Pero dahil pinapaypayan mo yung galit mo, matagal mong ginigilit yung araw-araw. Oh, kung ilang buwan ka bago ka magpatawad, ginigilitan mo siya spiritually, mastan nyo lang yun. Gaano kasama kung magtanim ng sama ng loob at galit sa kapwa? Ang taong mahabagin ay totoo, ay ang taong may habag ng Diyos, totoo talagang siya mahabagin. Kaya sabi ng Panginoon, higitan ninyo ang katwiran ng mga Pariseo sapagkat hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Pagkukunwari lamang. Skriba at Pariseo ay masisipag, matatalino, mga elite, mga marurunong, matataas, mga scholars. Sinusunod nila perfectly ang oral law. Oral law ang komentaryo mismo ng moral law. Kung tawagin traditional righteousness. Ipinapalagay nila na sila matuwid sa harapan ng tao but not sa mata ng Diyos. Subalit ang isang Kristiyano, si Jesus mismong tumutupad ng buong kalooban ng Diyos sa kautusan. Alam niyo ba? Philippians chapter 2 verse 13, ito lang, tandaan niyo. Pupunta ka doon sa kapatid mo, may galit sa iyo o may tampo sa iyo, ikaw wala naman. Lalapit ka para makipag-ayos. Actually, kasama si Kristo sa iyo. Gawa ni Kristo yon sa iyo. Yun ang nangyari. Confluence. Di ba? Philippians chapter 2 verse 13, confluence, yung gawa ng Diyos at gawa ng tao, nagsama, kaya ikay nakagawa ng katwiran. Pag ikay tumutulong na yung kapwa, whether he is a Christian or non-Christian, tandaan nyo,
kasama mo si Kristong gumagawa. Kaya nabibless yung tao pagka pinapakitaan mo ng kabutihan. Dala mo ang katwiran ni Kristo. Kaya sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, gusto ko lang kausapin ang mga tao na narito sa atin na wala pa pong tamang relasyon kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Imposible kang makakagawa ng katwiran na kinalulugdan ng Diyos. Sapagat ang totoong gawa na matuwid ay nagmumula sa isang pusong binago ng Diyos. Kaya lahat ng iyong kabutihan, lahat ng iyong righteousness na gagawa, ito po'y gawang righteousness ng Pharisees, Pariseo at Skriba. Isuko mo muna sarili mo sa katwiran ni Kristo. Huwag mong panghawakan yung mabubuti mong gawa. Isuko mo lahat yan sa katwiran ni Kristo. At walang bibiguin ng Panginoon sa sino mang lumalapit na may kababaan, na may pagsisisi sa Kanya. Siya lamang ang nagtataglay ng katwiran na makapagpi-please sa Diyos. At yan, kung nasa iyo, mapapasayo ito. Kung si Kristo ay nasa iyo. At para sa mga Kristiyano din naman, sa mga kapatid, para tayo makatya. Paano? Dapat alam natin ang pagkakaiba ng traditional righteousness and spiritual righteousness. Bakit mo ginagawa yan? Dahil yan kinagisnan ninyo? Dahil yun ang turo ng iyong mga magulang? Wala pong masama ron. Pwede mong gawin lahat ng turo ng iyong magulang, pero mayroon bang Kristo sa puso mo na siyang nagsasagawa nito para sa iyo? Para maunawaan mo yan, itsakin mo ang iyong relasyon sa Diyos, sa magitan kay Kristo. Hindi sa magitan ng altar call. Altar call is gawa ng tao yan. Utos ng tao yan. Na pasusundin ka sa sinner's prayer. Wala pong ganun sa Biblia. Wala pong ganun. Ang sinasabi nila John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalatay kay Kristo, binigyan ng karapatang maging anak. Totoo yun. Pero basahin yung verse 13. Yun ang context. Sa verse 13, ang sabi, ang sino mang ipinanganak mula sa taas, tumatanggap at sumasampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon, kaya binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi pwedeng babaliktad. Hindi pwede sa pamagitan ng ating gawa, tayo ay ililigtas ng Diyos. No, it must be from the Word of God, kaya tayo ay nakakasampalataya kay Jesus at makapagsisisi ng ating kasalanan. Hindi po baliktad. So dapat magkaroon ka ng tamang kaligtasan. Sapagkat marami nagsasabing Kristiyano ako pero hindi niya alam ang kanyang kaligtasan. So paano mo sabi magkaroon ka ng faith? Ang faith natin ay founded sa doctrine of truth na unanawaan natin. Hindi kung ano lang narinig natin, basta sumampalataya ka, ligtas ka na. Now, tanong ko sa iyo, bakit ka nakasampalataya? Gusto ko. Alam mo bang patay ang tao sa kasalanan? Alam ko. Paano ka nakasampalataya kung patay? Basta sumampalataya ako. Kaya dapat doon, salamat sa Diyos, tinawag niya ako, binuhay niya ako, pinanganak niya ako. So, Christians, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 10, tiyakin natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos upang hindi tayo mabigo. And then, kung tayo po'y Christians, Romans 12:1 and 2. Lagi nating ihandog bilang buhay na handog sa Diyos ang ating katawan bilang tamang pagsamba sa Kanya. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong pong mga salita na siyang nagtuturo sa amin ng katotohanan. Salamat po, Ama, nagpapatuloy ang inyong mga tao, nagpapatunay na sila po inyong mga alagad.
At dahil mga alagad, natututunan ng katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa amin. Maraming salamat po. Jesus' name.